Hello, my dear Pisces. Welcome to Practical Mystic. Ngayon ay alaman natin ang mensahe sa iyo ng Divine sa pamamagitan ng tarot reading na to. Ng mga tarot cards at oracle cards na gagamitin ko. Alamin natin kung anong mensahe para sa iyo sa buwan ng Disyembre. No? Gamit ang aking intuition and vision. Okay? Babasahin ko ito sa pangkalahatan, no? So, kunin mo lang kung ano yung pinaka-particular na mensahe na nag-resonate sa'yo. Tapos, wag mo nang isipin ang iba na mga mensahe na hindi na nag-resonate sa iyo. Okay? So, actually, kakatapos ko lang ng reading para sa iyo, Pisces. Kaya lang inatake talaga ako ng tulog, no, na inantok ako at saka hindi ko na successfully upload yung video na yun na delete siya. So yun, nag live recording na naman ako ngayon, but I'll try my best kung paano ko yun na-deliver sa unang video, and I'll do my best, no. So sa reading na to may 3 pile mula sa iba't ibang tarot decks. 3 pile mula sa iba't ibang tarot decks at saka oracle cards. Okay? Ang unang card ay mula sa Lightseer Tarot deck. Ito ay may kinalaman sa collaboration. Collaboration tungkol sa negosyo or trabaho, no? Na kung saan yung iba na mga investors or mga katrabaho mo ay gustong makipag-alyansa sa'yo, no? Kasi nakikita nila na very creative ka, talented, skilled, very skillful. You have your interest, you have your passion, you have your creativity. Yun yung mga hinahanap ng mga co-investors. So nagkaroon kayo ng isang kapakipakinabang na alyansa, no? Remember, this hand represents the masculine energy, and this hand is a feminine, refers to a feminine energy. So probably na kung hindi man ito isang kolaborasyon na may kinalaman sa trabaho, siguro ang iba sa inyo ay magkakaroon ng kolaborasyon in terms of serious relationship between man and woman. Okay? Man and woman. So siguro makikita mo na si the one, magkakaroon kayo ng isang napakagandang relasyon kasi nakikita mo ba yung rainbow na yan? It's very abundant, no? Masaya ka kasama siya. Parang ikaw yung tao na hinahanap ng taong ito. Okay? Meron kang strength, or ikaw ito, meron siyang strength na nasa iyo, at meron ka ring hinahanap na nasa kanya, no? You collaborate to each other, you complement to each other, and you mirror each other. So definitely kailangan nyo yung isa't isa, no? There's an equal give and take, no? Magandang collaboration nito between you and the special someone, or between you and your co-investor.
in your business or between you and your coworker. Maganda. And with the Two of Cups in the upright is meron tayong Queen of Wands. Being the Queen of Wands, this is actually Leo energy. This represents strength, no? Strength sign. Okay. And the Queen of Wands energy is actually a passionate fire energy. This is saying na balance yung third eye chakra mo, no? You can envision. At the same time, your creativity this time is very active. Bilang isang Queen of Wands, ikaw ay napaka-energetic. You are strong. You are courageous. Passionate ka. Kasi nga isa yun sa mga quality na hinahanap ng iyong co-investor. Napaka-creative mo, creative, passionate ka sa iyong ginagawa. Ano man na creative pursuit yung ginagawa mo. At the same time, very confident. Oh my God, no? Napakahalaga talaga yung confidence sa lahat ng bagay, no? Kasi kahit pa man alam nila na meron kang skills, meron kang creativity, talents, passion, pero kung wala kang kumpiyansa sa sarili, hindi talaga sila maniniwala sa iyo, no? So maganda na talented ka, creative, at the same time with self-confidence. Para yung self-confidence kasi, it's the key to success ba na doon lang sila maniniwala sa iyo kung meron kang pagtitiwala sa sarili, no? Kung wala kang self-confidence, hindi sila maniniwala sa iyo. So hindi sila makikipag-collaborate sa iyo. So you are very confident, very passionate, very sexy. Yeah, being the Queen of Wands, no? You are very sexy, beautiful, amazing, talented, and passionate. You are very confident and very independent, okay? At the same time, you are very guarded by the universe, no? You are protected. Being the queen, ang ganda. Malakas ka na, Reyna, kasi being the Queen of Wands is actually a Leo energy. I mean a Leo sign. This is the Three of Cups. Three of Cups, ibig sabihin na meron kang mga kaibigan, kakilala, na kung saan sa tingin mo ay sila yung mapagkakatiwalaan, no? Meron silang, sa tingin mo, nasa mahabang panahon, sila yung tao na may magandang loob sa iyo, no? May magandang kalooban. Pero hindi mo alam na meron pala silang tinatagong mga sekreto sa iyo, no? Chinichismis ka nila, parang binabackfire ka nila, no? Which is not good. Ang magandang gawin mo dito, no? The practical advice for you is huwag mong isipin kung ano yung ginagawa nila. Huwag mong pansinin sila. Whatever they are doing about you, whatever they're thinking about you is none of your business, no? Hindi mo na pakialam, hindi mo na dapat pakialaman kung anong iniisip nila, anong ginagawa nila tungkol sa iyo, no? Ang mainam na gawin mo ay mag-focus ka lang sa sarili mo.
Because in that situation, despite na chinichismis ka nila, tinatridor ka nila, is you have nothing to lose, no? You are not the loser. You have nothing to lose. And you are not defeated in that situation. They are actually the defeated ones because they are talking about you simply because you are way more ahead of them. Chinichismis ka nila dahil mas lamang ka na sa kanila. Kasi kung sila yung lamang, hindi ka nila ichichismis. Pero ngayon na lamang ka, ang ginagawa nila is nagchichismis tungkol sa iyo. So, being backfired by somebody else is none of your business, no? It is never your loss, no? You have nothing to lose in that situation. Just keep on focusing about yourself, your glow, your personal goals, and your grind. Okay? No matter what we do, meron talagang mga tao na hindi tayo gusto, no? Pero wala tayong magagawa. Yun yung decision nila na hindi ka nila gugustuhin. It is never your loss, no? So do not mind them anyway. Just let them go. And let them do what they're doing. Anyway, it is their own loss, no? That they are going to suffer the consequences of their actions. Remember that karma is real, no? We get what we reap in this world. Now, we have here, ang pinakauna na card mula sa karma cards is planets. And the planet that you have is the moon. The moon. This is the moon. Okay, ang mensahe sa iyong kaluluwa is defend, no? That's the only word, defend. And accept it as the message to your mind, and to your physical aspect is let your feelings tell you how to do it, how to overcome the situation, no? Acceptance is the key to happiness, no? Hindi tayo magiging masaya kung hindi natin tanggap ang sitwasyon, no? So, dapat nating tanggapin sa ating, ang pangyayari, lahat-lahat na nangyayari, tanggapin natin para tayo'y magiging kontento at para ma-achieve natin yung happiness, no? The key to happiness is acceptance, okay? And kahit na binabackfire ka, chinichismis ka ng mga taong ito, forgive them, no? Forgive them. Forgiving others is actually the gift that you can have for yourself, okay? The moment na napatawad mo yung mga tao, that's the time that your heart is at peace again. And remember that peace of mind, peace of heart is that touch. They are the touchstones to happiness, no? Hindi tayo magiging masaya kung walang kapayapaan ang puso at damdamin, no? So you need both peace and acceptance. Acceptance about the situation. Accept the situation. Let go of the people that cause you pain and forgive them. So acceptance and forgiveness in order to achieve peace, contentment, which are the touchstones to happiness. Okay? And masyadong maikli ang buhay para magtanim ng galit sa ibang tao, di ba? Life is simple and easy. Para sa akin, hindi madali yung dinadaanan natin sa buhay. Talagang napakasakit,
nakakapagod. It is a bumpy ride, no? It's a roller coaster ride. Ngayon, parang sinasabi dito na just go with the flow lang para magiging life is easy. And then continue to be wise in life in order to, so that you can say that life is very simple. Okay. Affirm this to yourself that all you need to know at any given moment is revealed to you. Trust yourself and trust your life because all is well. Okay? Trust yourself and trust your life. This is double confirmation to the Queen of Wands. The Queen of Wands, that you have to be confident continually. Okay? Next is the Judgment. This is the first Arcana card from the second pile. And this is actually a Lightseer Tarot deck. Lightseer Tarot card. And I think 20 is your lucky number. So, itry mo lang na itaya siya sa last two. Number 20 or 02. Okay. Kung nakikita mo yan, okay, this is saying na active yung heart chakra mo. So, ibig sabihin, magiging madali para sa iyo na patawarin yung ibang tao. Believe me, no? Believe me that you can forgive others. The moment that you forgive others is like you forgive yourself also, no? Kagaya nitong babae ito, parang nakalaya siya mula sa mga emotional abuse ng ibang tao. Okay? Be yourself and forgive others in order to forgive yourself also. Kasama ng Judgment is Justice. Oh my God, dalawa sila na Arcana card na nagkasabay, nagkasunod. Okay, double confirmation na ito na napakabalanse yung heart chakra mo. Kaya lang ito, this is justice in reverse, no? This is a Libra sign. Ibig sabihin na meron talagang walang katarungan. I mean, there is injustice in the situation, or merong nasa sitwasyon ka na masasabi mo na walang katarungan, no? Walang hustisya. And nalaman mo na ang ibang tao ay hindi sila matapat sa iyo, no? Or there is corruption in your business. And hindi matabat yung ibang tao sa iyo. Ang taong ito ay maaaring katrabaho mo, kasosyo mo sa trabaho, kasama mo, or kasosyo mo sa negosyo, and maring ito na yung sitwasyon na sinasabi na kung saan parang sinusubok ka para maging magalit. Sinusubok ka para magtanim ng sama ng loob tungkol sa mga tao na hindi matapat sa iyo. Pinagkatiwalaan mo sila sa mahabang panahon, pero sinisira nila yung trust na yung trust nila sa iyo. Okay? Or ang iba sa inyo ay magkakaroon ng karma, no? Remember that this year is the year of karma.
So, ang iba sa inyo, nakatanggap na ng good karma, or ang iba sa inyo ay nakatanggap ng bad karma, tapos iniiwasan nila yung bad karma. Actually, hindi naman masama na magkaroon ng bad karma. Sadyang dumating yung karma para turuan ka ng leksyon, no? Para meron kang matutunan sa lahat ng kasamaan na ginagawa mo. Okay? Hindi naman talaga siya punishment. Sadyang yun ang nagiging bunga sa lahat ng iyong mga ginagawa noon. Okay? Parang gusto lang ng universe na magkamulat ka mula sa mga kasamaan na ginawa mo. Parang ganun. So yun, nagkaroon ng justice in reverse kasi iniiwasan mo yung bad karma. Ibig sabihin na you do not want to heal yourself in order to get yourself from the grip of karma. Yun. Walang ni isang tao dito sa mundo na kayang makaligtas mula sa karma, no? Because karma spares no one, no? Karma is real. That's the law, no? That's the law of karma, that every one of us will receive the consequences of our actions. Okay? So, nalaman mo na mayroong hindi makatarungan na sitwasyon na nangyayari. Dahil sa hindi matapat yung ibang tao sa iyo, pinagkatiwalaan mo sila sa mahabang panahon, nagtitiwala ka sa kanila, pero sinisira lang nila yung relasyon na meron kayo. Forgive them right away. Patawarin mo sila. Kasi kung magtatanim ka ng galit sa kanila, tungkol sa kanila, so that's the time na magiging low vibrational ka, hindi magiging balance yung chakras mo. So you can no longer attract the abundance of the universe kung yun ang magiging reaction mo. This Three of Cups is reminding you to keep yourself balanced. Keep all the chakras of your body balanced, in a sense that whenever you receive the painful situation, this justice in reverse, the painful situation, forgive them immediately, no? Patawarin mo sila agad para magiging balanse, mapanatili yung balanse na chakra sa iyong katawan, at patuloy kang mag-e-enjoy sa blessings ng universe sa iyo, no? Okay, here we have from the powerful thought cards na sinasabi dito na you are safe in the universe and all life loves and supports you, no? You are very safe. Protektado ka ng universe. Kagaya nitong itong Queen of Wands. Kampante ka sa sarili mo, at the same time, there is somebody who is willing to protect you. Or this could represent the universe na you're very protected. No, you are safe. I am safe in the universe and all life loves and supports you. Wow, ang ganda naman. Okay. You breathed in the fullness and richness of life.
You observe it with joy as life abundantly supports you and supplies you with more good than you can imagine. Wow, sana all. Okay. Okay, so dito na tayo sa third pile. Sa third pile. Ang pangatlong card mula sa Lightseer Tarot deck is what we call as the Page of Pentacles. The Page of Pentacles, parang this is about material earth energy. Okay? So parang parang nauubusan ka ng pera dahil may kumuha sa iyong pera. Ang kumuha ay yung mga tao na nagtaksil sa iyo, no? Ang perang ito ay may kinalaman sa negosyo. So, ibig sabihin, yung mga katrabaho mo or kasosyo mo, hindi sila matapat sa iyo in the sense na kinukuha nila yung pera na narapat para sa iyo. So, ang nangyayari ngayon is ikaw ang naghahabol sa pera. Para kasi siyang paubos ng paubos, no? Yung unti-unti na siyang dumating sa punto na ikaw na ngayon ang naghahabol ng pera. Ganito yung nangyayari dahil merong mga tao na hindi matapat sa iyo. Mga kasosyo mo or katrabaho mo na kinukuha yung pera na narapat sa iyo. Okay? And then this is the devil in the upright position. May addiction na nangyayari. Ibig sabihin, na-depress ka or nagkaroon ng problema sa iyong mental health or merong addiction ka, no? I think addiction to alcohol or addiction to cigar. Ano bang addiction ito? Hindi ko alam kung anong addiction yung meron ka. Nagiging codependent ka sa addiction na ito. Yung totally attached ka na sa addiction na ito. Or ang iba sa inyo ay napaka-materialistic talaga. Kaya ngayon, ang nangyayari, naghahabol ka na sa pera, no? Yung parang paubos na siya, tapos naghahabol ka, chine-chase mo siya dahil ang kadahilan na ng pagkaubos ng pera is yung pagiging materialistic mo, okay? Bumibili ka ng mga bagay na hindi naman talaga mahalaga para sa iyo. Sadyang maluho ka or sadyang gusto mo lang siyang bilhin, parang ganon. Okay? Yun nangyari na nagkaroon ng the devil and the upright. This is now the third arcana card, no? And with the Page of Pentacles in reverse and the devil in the upright,
is meron tayong the Queen of Swords. The Queen of Swords na negative. Okay. Queen of Swords. Alamin natin kung anong sabihin nito. Queen of Swords. A specific problem is coming up that will involve you emotionally and may cause you to lose your emotional balance that you need. So, upcoming situations require rationality, calculation, coolness. Your enemies are your anger, haste, and anything that will make you move away from your higher self. So, ibig sabihin, merong sitwasyon na magaganap sa buhay mo na kung saan ang sitwasyon na ito ay ini-invite ka niya para magalit, no? Parang tentasyon, no? Ang pangyayari ito ay magiging tentasyon para ikaw ay magalit, magtanim ng sama ng loob, okay? Na to the extent, magiging emotionally balanced ka, okay? Parang tentasyon siya para magalit ka, magtanim ka ng sama ng loob. So, ang mangyayari, magiging hindi na balance lahat sa iyo, especially your emotional energy. So, the practical advice for you is stay cool. Remember this affirmation that accept life as it is. Acceptance and forgiveness, okay? Kung sino man yung nag-provoke sa iyo para magalit, patawarin mo sila. Tapos, accept the situation. Okay? Because life is too short. Masyadong maiksi lang yung buhay para magtanim ng sama ng loob. Okay? And then, kapag cool ka lang sa sitwasyon na yan, tinatanggap mo sitwasyon na yan na may kalmado na estado sa iyong isipan at sa iyong damdamin. So, that's the time na magiging balance yung emotion mo. So, mapapanatili yung abundance sa iyo mula sa universe. And the third karma card is the sign, and it is about Sagittarius, and the sign is Sagittarius. Okay, the message to your mind is, to your soul is, have an insight to understand the situation. Kung darating na ang sitwasyon na ito sa iyo, try to understand, no? Isipin mo ng maigi ang tungkol sa sitwasyon na ito. Kasi, after all, ma-realize mo yung kadahilanan kung bakit ito nangyayari sa buhay mo. At, maaring, maiisip mo kung ano ang dapat gawin mo tungkol sa sitwasyon na ito. Okay? And kapag ma-realize mo na, that's the time na magiging okay na talaga lahat. Okay? Ano ba kaya yun? Ano kaya yung mga sitwasyon na maaring ikakagalit natin emotionally? Siguro, I think, heartbreak, no? Kagaya ng heartbreak between Catherine Bernardo and Daniel Padilla. That's the hottest news in town right now. So
So, ipalagay lang natin na yun ang sitwasyon na darating sa buhay mo. So, it is the kind of situation na talagang sinusubukan ka na magiging emotionally imbalance ka talaga, no? Emotionally imbalance in the sense na galit na galit ka talaga, tapos nasasaktan pa yung puso mo. Nasasaktan yung puso mo dahil yung taong mahal mo, tinataksil ka niya, tapos nagagalit ka at the same time kasi napakasakit. Gusto mong magtanim ng sama ng loob sa taong tumatrider sa iyo. Yun. The kind of situation like that, no? So, the practical advice for you is accept the situation. Think deeply about the situation so that you may gain insight from that situation. Okay? Magkakaroon ng realization after all this situation. And malalaman mo ano talaga ang punot dulo, anong pinakadahilan, no? You know, wala naman talagang perpekto na tao dito sa mundo, no? Meron talagang mga pagkakamali yung mga tao, no? So siguro, kung pag-iisipan mo ng maigi, maaaring, maiintindihan mo na tao lang talaga yung kasintahan mo na nagkakamali din, no? Pero, ang mahalaga dyan na ma-feel mo na pinagsisisihan nila yung kanilang ginagawa. Parang ganun. Or, kung masaya siya na kapiling yung ibang tao, so time to let go. Let go of the person who no longer needs you, no? Accept it, no? Kesa naman na mananatili kayo sa sitwasyon, sa relasyon, pero hindi ka na masaya kasama siya kasi mas masaya siya kasama yung iba, no? So, time to let go of the person. Accept it na hindi ka na mahal. And, of course, sa iyong sitwasyon, hindi mo siya, masakit talaga. Pero, kailangan mong mag-move on para hindi ka malugi sa buhay, no? Life is too short para magtanim ng sama ng loob sa ibang tao. Forgive them, no? The moment na napatawad mo yung ibang tao, I swear, magiging isang malaking regalo yun sa sarili mo, no? Parang pinapalaya mo rin yung sarili mo mula sa mga mula sa sitwasyon. Okay? And by forgiving others, through forgiveness and acceptance, magiging balanse na yung lahat ng chakras ng iyong katawan. So definitely, you will continually attract the abundance of the universe, you know. Right now, sa sitwasyon nila ni Catherine Bernardo at saka ni Daniel Padilla, no? Meron talagang karma, no? Yung karma talaga naghahabol-habol yan sa atin, no? Because karma spares no one. So, ibig sabihin, itong si Catherine Bernardo na nasasaktan, tinatraidor, tinataksil, masakit sa party niya, pero parang naawa yung universe sa kanya. So
much more yung mga tao na supporters na nagmamahal kay Catherine Bernardo. Mas lumaki, mas lalong tumatag yung pagmamahal nila kang Catherine Bernardo. So the more na pangangalagaan siya ng talent management team, no? On the other hand, sa sitwasyon ni Daniel Padilla and ni Andrea Brillantes, who happened to be karelasyon daw ni Catherine, ni Daniel Padilla, parang the karma there is that nasira yung reputasyon, parang nasira yung pagtitiwala ng mga fans sa kanya. So that's the karma, okay? Talagang believe me that karma is real, no? Karma is the consequence of our actions, no? Whether it be good or bad. Okay. Maganda yung sa part ni Catherine Bernardo. So she will receive good karma in the sense na magiging mas matatag yung pagmamahal ng mga supporters sa kanya, yung mga fans niya, at saka yung talent management team niya. Okay? And on the other hand, itong si the bad karma is for them in the sense na nagagalit yung mga fans kay Daniel Padilla kasi sinasaktan niya yung damdamin ni Catherine Bernardo. So, that's the karma for him. And here, I do not judge. I do not judge Daniel Padilla. It's just that I am telling what is really the consequences of his actions, no? Yun lang. I don't have intention to hurt him. Sadyang sinasabi ko lang kung ano ang magiging kalabasan ng kanyang mga nagawa, no? Okay. So here is the last card from the tarot, from Powerful Thought cards. Loving others is easy. When you love and accept yourself, ibig sabihin, magiging madali ang pagmamahal mo sa ibang tao kung mas mahal mo yung sarili mo. Tinatanggap mo yung sarili mo ng buong buo at saka mahal mo yung sarili mo. Okay? This is for you, Pisces, no? Continue to love yourself. Kahit na nasasaktan ka balik tayo doon sa Catherine Bernardo and Daniel Padilla issue. Yung tinataksil ka ng kasintahan mo, syempre masakit sa iyong part kasi parang isang malaking insulto sa iyo bilang kasintahan, no? At saka sa sitwasyon na tinataksil ka ng iyong kasintahan, parang bukod pa sa sakit na naranasan mo, bababa or babagsak yung self-confidence mo or self-esteem mo kasi parang hindi talaga maiwasan na maiisip mo na ano bang meron sa kanya na wala sa akin? Anong dahilan niya para magtaksil sa akin? Parang gano'n. So, mawawala yung kumpiyansa mo sa sarili. So, now is the time that this card is reminding you na continue to love yourself, continue to accept who you are as a person. So, para kay Catherine Bernardo, she is enough, no? She has everything that she needs. She is sufficient, no? Walang kulang para kay Catherine Bernardo. Sadyang itong si Daniel Padilla parang nagkamali lang siya. Yun. So, para sa'yo, kahit pa man na
bumagsak na yung kumpiyansa mo sa sarili dahil ano, yung pagtataksil ng boyfriend mo sa'yo is parang maiisip mo na hindi ka sapat. Wag mong isipin yun, no? Please continue to love yourself. Walang kulang sa iyo, walang kulang. Sadyang yung taong yon, yung kasintahan mo ang nagkamali, no? Parang siya ang nagkulang, hindi ikaw. So just continue to love yourself, be confident. Kasi parang nangyayari ito sa buhay mo, hindi ikakasira mo, kundi parang the more na magiging mas malakas ka, no? Lahat ng mga pangyayari sa buhay, hinahayaan ng Panginoon na mangyayari sa atin kasi meron siyang gustong matutunan natin, no? Meron siyang gustong leksyon na matutunan mo, kagaya ng pagiging mas matatag, pagiging mas malakas ang loob. So, yun. So, I guess, God allows this to you para magiging mas malaki pa yung kumpiyansa mo sa sarili. Siguro, ang sitwasyon na ito ay isang imbitasyon para magiging mas mapagmahal ka, no? Hindi yung tumitigas yung puso mo dahil nabigo ka sa unang pag-ibig, no? Hindi. Parang it teaches you to be more loving as a person and to be more forgiving. And he who can forgive others who cause them pain are actually the strongest one, no? Isa ka ng malakas na tao, isa kang matapang na tao kung kaya mong patawarin yung mga tao na nanakit sa iyo, okay? Yun. So, tanggapin mo na ang lahat ng mga sitwasyon na ito ay hindi hadlang sa buhay mo para magiging masama, or mali. Ang lahat ng mga sitwasyon na ito ay hindi hadlang para sa iyo, okay? Nangyayari ito, hinahayaan lang ng universe na mangyayari ito lahat sa iyo, kaya dahil meron siyang magandang plano para sa iyo, sa hinaharap, no? Na ikakabuti mo. I swear, marirealize mo na, magiging thankful ka na nangyayari ito sa iyo. No? Darating yun. I swear. So, for now, tanggapin mo ang sitwasyon, isipin mo na parte ito sa mga plano ng Panginoon para magiging mas malakas yung kumpiyansa mo sa sarili, para maging matapang ka sa buhay, para magiging wise ka sa buhay. Okay? So, ito lang lahat ang masasabi ko sa iyo, my dear Pisces. See you in the next reading. I declare you clarity, healing, love, and light. Peace.